magandang ugali ng grupo ni David sa mga pastor ni Nabal. Amen. Di alam ni Nabal na yung pala ay may magandang naging namagitan sa mga tauhan niya sa side ni David. Kumbaga, ito naman si David ay, ako naman natatawa kay David at parang sa panggalitan, nangingi na, nagalit pa. So, binabasa ko ito ay, parang may mali ata kay David. Pero, yun ang kwento eh. So, sabihin, humingi ng tulong si David, pero, si David po ay nag-utos ng kanyang mga alagad na humingi ng gato. Sabi naman ni Nabal, sino ba ang David na nanghihingi na yan? Basta na nanghihingi na hindi ko masakilala. At hindi ako basta-basta nagbibigay ng pagkain para sa aking mga tauhan. So, yung pong naging ugali ni Nabal ay ugali na rin uuwi naman ng grupo ni David at isinumbong. So, nakita natin dito, so David naman, sige, patayin ang grupo niya, ganun. Ngayon naman, yung mga tauhan naman ni Nabal ay mayroon ding Chikadoro, kinuwento doon sa kay Abigail. Alam niyo po ba anong ginawa ng Haring Nabal o Panginoong Nabal? Inis na pinagtabuya yung grupo po ni David. Samantalang ni naman ay mabubuting tao po yan. Naku, mag-ingat po kayo. Baka kung anong gawin na return o pag-rest back ni David sa ating kaharian o sa ating amang hari o sa ating pinuno na Nabal. So sa madaling kwento po, ay ang kumilos ay si Abigail. Inulit ko si Abigail ay mabait na, maganda pa. Kaya naman magagandang pa ako, magiging kwento sa bandang huli. So, siya na pang umako ng pagkukulang ng kanyang asawa. Siya na pang umako ng kanyang asawa. At hindi pinasabi, hindi pinaalam ni Abigail sa kanyang asawa yung kanyang ginawang tulong na hinihingi ni David. At sa madaling kwento po, pag siguro mga ilang araw si Abigail, pinapasok sa loob at sa wilderness sa ilang. Nagkwentuhan sila doon. Kuha na sabi dito eh. Pag uwi po ni Abigail dito sa verse 36, ay lasing na lasing si Nabal. Siyempre, ang mga nanay na lasing ang asawa, anong ginagawa nanay walay? Naging maglalasing po ang asawa niyo, nanay walay. Ha? Patulugin na. Anak isingkero. Ano ginagawa nyo? Natapon nyo na lang tingin, bahala ka dyan, lumoy ka sa suka mo, bahala ka dyan, masasa ka dyan. Yan. Hindi nyo muna pinapansin, kinabukasan nyo napapansin. Pag may tulog na baga mga babae, ay salamat tulog na. Pagka ni Blessing, usapan ng kusar, pabala-balan nila, suka din, suka doon, tawag din ito. Inutin mo ako, ay bubuto na lang at tulog na. Pagdating niya kay Abigail, tulog si Nabal. At kinabukasan niya hinonta si Nabal. Na alam mo baga na ako na ang umako sa iyong kadamutan. Binigyan ko ng pagkain dahil kung di ko nabigyan at kung di ako naglumuhod, ay patay ka na. Dahil ipugot ang ulo, dahil kung dadating ko din kain lasing sa gabi, naglasing ka, dali ka, patay ka. So, madalit sabi, inako po ni Abigail ang dapat sa nabaho ni Nabal. At sa ang banda po riyan, ito po ang kwan. At ito ang nangyari. Ha? Sabi dito sa verse 39 at 37, kinabukasan nang wala ng pagkalasing nito, sinlasing niya ang buong pangyayari ng marinig ni Nabal ang marinig ni Nabal ang lahat, ito, pabagsak siyang nabuwal sa tindi ng takot. Ibig sabihin, inatake sa puso. Okay, na high blood. Cardiac siya. Dita, nasan tayo? Pagkaraan pa ng 10 araw, verse 38, lalong sumama ang kanyang kalagayan at tuluyang namatay ang madamot at ang masamang ugali. Yan. So, sa verse 39 hanggang sa mga sumusunod na balitaan ni David na balo na ngayon si Abigail. So, ang nangyari po, to make a long story short, sabi ko sa kanya, maganda, mabait si Abigail, matipunong babae, gwapa, sabi sa Bisaya. Nagustuhan siya ni David at naging asawa po ni David si Abigail. Yan. At si Abigail po, sabi dito, 43, asawa na ng David si Ahinoam na taga-Israel. Kaya silang dalawa ay asawa ni David. So, naging asawa ni David si Abigail. Yan. Ano ba? Bakit natin pinag-usapan? Ang pinag-usapan natin dito about yung ang mga Kristiyano, pagka tayo Kristiyano na,
kung tayo ng araw ay dapat ay madamot, huwag sanang dubling damot ang nangyari. Dapat ay, sabi nga ng mga pastor, mga pastor na, kamusta ka na kapatid na Michael? Huwag daw natin sabihin, okay lang. Huwag daw kasi sagot natin. Sabihin natin eh, mas mabuti kaysa dati. Ganun pa lang sasabihin natin. Mas mabuti kaysa dati, hindi, okay lang. Anyway, okay na yun. Ay, mas mabuti kaysa dati. Yung iba naman mas mumaba kaysa dati. Mga ganun nangyayari, no? Pero tayo na Kristiyano, dapat tayo meron tinatawag na cheerful giving. Yan. Masaya tayo nagbibigay, masaya tayo nag-share ng ating mga inaangkin o tinatangkilik na anumang meron tayong inaangkin. Na huwag katulad po itong sinabal na pagkadamdamin kayamanan, ang kadamutan ang umiiral. Ang kadamutan ko ang umiiral. Na tumulong naman yung grupo ni David na hindi niya alam na binantayan, tinulungan habang may papastol ng tupa, sa damakmak na tupa yung kanilang ilalagaan niya, ilang tupa yun, sa 400 ata yun. Ilang, yun, 1,000 Hindi ka man nakahingi kahit kaunting tulong. So, ayun po yun. Magalit ngayon si David. Napakababait, hindi namin pininsara yung mga tao. Humingi lang kami ng tulong para sa aming pag-fiesta. Hindi mo kami tinulungan at pinagkatanong pa kami. Kung nangyari, ang mga taong mga madadamot, ang taong mga masasamang ugali ay mabilis na namamatay. Correct. Tama? Tama. Ang mga madadamot daw at tamang mga masamang ugali at nag-isip ng masama sa kapwa ay namamatay po tulad ni Nabal. Yan. Natakot siya eh. Hindi niya rin tayo. Sabi niya ba, pasal ka ba gaya blood? Hindi naman. Pero iniingatan ko dahil ako may sakit sa may sakit. Ako ay may puso, baka naman tayo sa puso. Tayo na lang. Kaya ingat tayo sa tama ba ako Mr. Nurse? Sa dugo at sa high blood, tsaka sa puso, magabi ganun. Kaya ito, kumakakamara dito, di ko alam kung pinag-high blood or inatake dahil sa nakong. Kung di ka pala naharang ni Abigail, kung di pala naharang ni Abigail, ang grupo ni David, ay patay-patayan tayong grupo natin, sabi ni naman. Ito nagkakatuloy siya. Siya nagkaroon ng heart attack at siya na-confine at after 10 days siya ay tuluyan namatay. So, dun ko lang ako tatapusin, nanawa tayo na kung mga Kristiyano din ay pagka naging Kristiyano na, dapat ay hindi na tayo magdamot, hindi na masama ang ugali, meron tayong tawag na cheerful giving, tayo giver ng mga Kristiyano. Dahil alam po natin, ano man yung ginawa natin sa ating kapwa, masama at mabuti yung ginawa natin, yun ang ating i-respect sa atin ng Diyos, ibabalik sa atin ng Diyos. Yung in return, ano yung ginawa natin kasamaan o ginawa natin kabutihan sa ating kapwa, yun po ang ating mararanasan. Kaya minsan po, kunwari, nag-iisip ako ng di maganda sa kapwa ko, kung natin, yung karma kagad. Parang gano'n, nag-iisip ng di maganda. Yun na-observe ako, yung maliit na bagay lamang. Yan. Kunwari, nag-iisip ako ng di maganda sa kapwa, nauntog ako doon sa, yung ako'y na-isog, natama ako doon agad. Minsan, lumalabos yung konting ng pinto doon eh. Ang sakit, nadaling binting ko rin. Nag-iisip ka ng di maganda eh, sa loob ko. Ganun po. Akin agad nag-isip ako di maganda sa kapwa ko kanina eh. O kaya naman doon, natisod ka doon, nakapilo ka, buti mo naman, hindi nagulas. Mga ganung bagay, mga konting bagay na binibigyan ko ng karga. Nag-isip ako di maganda sa kapwa ko. So, ganun din po.